Good morning, this is Ramel Magcalas, your subject teacher for Business 1 Basic Accounting. For this week, our learning competency is to discuss the nature, history, and branches of accounting and its offered services. Topic 1, Introduction to Accounting. Lesson 1, Definition of Accounting. Accounting is often called the language of business. Accounting is often referred to as the language of business because it communicates the financial health and activities of an organization in a clear, systematic, and standard way. Nalalaman natin kung ang negosyo ay kumikita, nalulugi, o nagkakaroon ng ipon. Ang accounting ay may sinusunod na sistematikang proseso, identifying financial transactions or events, tukuyin ang anumang transaksyong pinansyal tulad ng pagbebenta ng produkto at pagbabayad ng mga bayarin o bills sa negosyo. Measuring their monetary value. Alamin kung magkano ang perang magagamit sa pagbebenta ng produkto at pagbabayad ng mga bayarin tulad ng bills. Recording the data accurately and chronologically. Isulit ito sa isang maayos at may pagkakasunod-sunod. Classifying them into appropriate accounts. Pagkategorya kung sa kita, gastos o ipon ito mapapabilang. Summarizing the results into financial statements. Paggawa ng ulat na nagpapakita ng pangkalahatang nangyayari sa loob ng negosyo. Interpreting the financial data to provide insights. Unawain kung ano ang ibig sabihin ng mga numero. Kung kumikita ba, nalulugi o may ipon ang negosyo. At panghuli, communicating the information to users for informed decision-making. Ibahagi ang impormasyon sa iba tulad ng mga may-ari ng negosyo, namumuhunan o gobyerno upang magamit nila ito sa pagkakaroon ng maayos at tamang pagdedesisyon para sa negosyo. Lesson 2, Nature of Accounting. Ang accounting ay may maraming aspeto. A process, it involves a series of logical steps from identifying transaction to preparing reports. Accounting follows a step-by-step system, simula sa pagtukoy ng mga transaksyon hanggang sa paghahanda ng mga komprehensibong ulat. An art. While it follows rules, it also requires judgment and skills in applying principles, interpreting data, and presenting information clearly and effectively. Tulad ng pagpili kung paano sisimulan ng isang proyekto, kailangan mong sundin ang mga alituntunin. Ngunit, kailangan mo rin ng pagkamalikhain at matalinong desisyon sa pagpepresenta ng mga impormasyon. A science. It relies on a systematic body of knowledge, principles, and concept. Example, Generally Accepted Accounting Principle or GAAP, or International Financial Reporting Standards, IFRS. Just like in science, it's organized, reliable, and based on facts. Also in accounting, nakasalalay ito sa isang sistematikong kalipunan ng kaalaman, prinsipyo at konsepto tulad ng GAAP at IFRS. An information system. It collects, process, and disseminate financial data to various stakeholders, acting as the vital communication tool. It works like a computer system. It collects, process, and share information and financial data. Nagsisilbi itong isang mahalagang kasangkapan sa komunikasyon because it turns raw number into useful information that helps in making decision. A means, not an end. The ultimate goal of accounting is not merely to produce reports, kundi ang magbigay ng kapaki-pakinabang na impormasyon na tumutulong sa paggawa ng matatalinong desisyon pang-ekonomiya, like whether to invest, to save, to expand, or to change something in a business. Lastly, service activity. It provides quantitative financial information primarily to assist users in making informed judgments and decisions. Ang accounting ay nagbibigay ng serbisyo sa mga taong kailangang umunawa sa pananalapi, tulad ng mga manager, customer, o ang gobyerno. It helps others make wise choice with money. Lesson 3, Functions of Accounting. The core functions of accounting are the following. Recording.
Systematically documenting all financial transactions. Examples are the sales, purchase, payments in an organized manner. Bookkeeping. Accounting keeps a record of every transaction, like when a business buys supplies, pay bills, or make a sale. Halimbawa, isinusulat mo ang mga bawat pagkakataon na gumagastos ka o tumatanggap ng pera. Ito ay tinatawag na bookkeeping. Classifying. Grouping similar transaction into specific categories or accounts. Examples, all cash transaction, all sales, all expenses, to make the data manageable and understandable. After recording, transactions are sorted into categories tulad ng sales o benta, rent o renta, salaries o sweldo. Inaayos mo ang iyong mga files sa mga folder para madali mo itong mahanap. Summarizing. Compiling the classified data into concise and meaningful reports, primarily financial statements. The data is then summarized into reports such as income statement, nagpapakita ng tubo o lugi; balance sheet, nagpapakita ng pag-aari o utang ng negosyo; cash flow statement, nagpapakita kung paano pumapasok at lumalabas ang pera; at panghuli, statement of changes in equity, nagpapakita ng pagbabago ng puhunan ng may-ari. Ang mga ulat na ito ay nagbibigay ng mabilis na pangkalahatang ideya sa kalagayan ng pananalapi ng negosyo. Analyzing and interpreting. Examining the summarized financial data to identify trends, relationships, and insights into the entity's financial health, performance, and future prospects. Accountants study the reports to spot patterns or problems, tulad ng kung lumalaki ang benta o kung sobra ang gastos ng negosyo. Communicating. Presenting the financial information in a clear, understandable, and timely manner to various internal and external users, enabling them to make informed decisions. They share this information with people who need it, like the owners, the managers, investors, and government agencies. Ang layunin ay maipakita ang impormasyon ng malinaw upang maintindihan ng lahat. Decision-making. Ultimately, accounting provides the quantitative information necessary for various stakeholders to make sound economic decisions, whether it's about investing, lending, managing operations, or evaluating performance. With good financial information, businesses can make better choices, tulad ng kung magpapalawak, magbabawas ng gastos, o mamumuhunan ng bagong kagamitan. Compliance. Ensuring that the organization adheres to legal, regulatory, and tax requirements by accurately recording and reporting financial data. Accounting makes sure the business follows laws and pays the correct taxes. Tinitiyak ng accounting na sumusunod ang negosyo sa mga batas at nagbabayad ng tamang buwis. Panghuli, stewardship o pangangasiwa. Reporting on how management has managed the organization's resources entrusted to them by owners or stakeholder. Finally, nakatutulong ang accounting na ipakita kung gaano kahusay pinamahalaan ng negosyo ang pera ng pag-aari ng mga may-ari at investors. Lesson 4. History of Accounting. The roots of accounting stretch back thousands of years na nag-evolve kasabay ng sibilisasyon ng tao, pagsusulat at pagbibilang at komersyo. Ancient civilization over 7,000 years ago. In places like Mesopotamia, Egypt, Babylon, Rome, and India, people started recording things like crops, livestock, and taxes, often using clay tablets. Ang mga sinaunang Egyptian at Babylonian ay mayroong pang maagang sistema ng auditing o pagsusuri ng mga talaan. In Rome, detailed financial records help manage the empire. Sa India naman, inilarawan ang aklat na Arthashastra ni Chanakya kung paano dapat pamahalaan ng mga pinuno ang pananalapi. Medieval period, around the 10th and 11th centuries. In the Middle East,
Especially Cairo, bankers use a form of double-entry bookkeeping, a system still used today. Sa Italy, umunlad ang kalakalan. Ang mga mangangalakal sa mga lungsod tulad ng Venice ay nangangailangan ng mas advanced na paraan para subaybayan ang pera at mga kalakal. Birth of modern accounting in 15th century. In 1494, an Italian prior and math expert named Luca Pacioli published a book that explained the double-entry bookkeeping system clearly. Bagamat hindi siya ang nag-imbento nito, he organized and shared it in a way that laid the foundation of modern accounting. That's why he's called the father of accounting. Industrial Revolution. As factories and large businesses grew, kinakailangan ng mas mahusay na sistema ng accounting. Investors wanted honest and clear financial reports. In Scotland, the first professional accountants appeared, and accounting started become a real career. 20th century to today, nilikha ang mga regulasyon at pamantayan sa accounting upang matiyak na tumpak at patas ang mga financial report, like the SEC, Securities and Exchange Commission in the Philippines and US. Auditing became a separate field. Nabuo ang mga bagong sangay tulad ng management accounting, tax accounting, forensic accounting at iba pa. Binago ng teknolohiya ang lahat mula sa paggamit ng mga calculator patungo sa mga computer, accounting software at ngayon, ang AI. Lesson 5, Branches of Accounting and its Services. Ang accounting ay nagkaroon ng iba't ibang espesyal na sangay, bawat isa ay may iba't ibang layunin at gumagamit. Financial Accounting. Ano ang Financial Accounting? It keeps track of companies' money and creates reports for people outside the business. O sinusubaybayan nito ang pera ng isang kumpanya at gumagawa ng mga ulat para sa mga taong nasa labas ng negosyo. Ano-ano ang ginagawa ng financial accounting? It prepares financial statements like income statement and balance sheets. Nagre-record ng pang-araw-araw na transaksyon. Tinatawag ito na bookkeeping. Make sure everything follows official rules like GAAP or IFRS. Sino naman ang gumagamit ng financial accounting? The investors, government, banks, and the public. Managerial or management accounting. Ano ang managerial accounting? It gives financial info to people inside the business like the managers to help them make decisions. Nagbibigay ng impormasyong pinansyal sa mga taong nasa loob ng negosyo tulad ng mga manager para tulungan silang gumawa ng mga desisyon. Ang ginagawa ng mga managerial accounting ay tumutulong sa mga budget o plano. Analyze costs and profits, sinusuri ang mga gastos at kita. Support business decision like pricing or investment. Sino naman ang gumagamit ng managerial accounting? Business owners, CEOs, manager, or department heads. Cost accounting. Ano ang cost accounting? It focuses on the cost of making product or services. Halimbawa, tulad ng kung magkano ang magagastos sa paggawa ng cake o pagbuo ng telepono. Ano ang ginagawa ng cost accounting? Nagkakalkula at kinokontrol ang mga gastos sa produksyon. Helps decide on pricing, tumutulong sa pagdedesisyon sa pagpepresyo. Looks at where the business is spending too much or wasting materials. Tinitingnan kung saan masyadong malaki ang gastos ng negosyo o kung saan may nasasayang na mga materyales. Sino ang gumagamit ng cost accounting? Factory manager, production supervisors, business leaders. Tax accounting. Ano ang tax accounting? It handles everything related to taxes. Tinitiyak na tama at nababayaran sa oras ang mga buwis. Ano ang ginagawa ng tax accounting? It prepares and files tax returns. It plans ways to save on tax legally. Nagpaplano ng mga paraan upang makatipid sa buwis ng legal. It helps with tax audits and questions from tax offices like the BIR in the Philippines.
Sino naman ang gumagamit ng tax accounting? Individuals, companies, and tax authorities. Auditing. Ano ang auditing? It checks if financial records are accurate and trustworthy. Sinusuri kung ang mga financial records ay tumpak at mapagkakatiwalaan. Ano ang ginagawa ng auditing? Mula sa external audits done by independent accountants to verify financial statements. Sinasagawa ng accountant na hindi nagmula sa loob ng kumpanya o negosyo para i-verify ang mga financial statements. Mula sa internal audits done inside a company to check process and reduce risk. Sinasagawa ng accountant na nagmula sa loob ng kumpanya o negosyo para suriin ang mga proseso at mawasan ang mga panganib. Mula sa forensic audits, investigates fraud and financial crimes. Nag-iimbestiga ng pandaraya o financial crimes. Sino ang gumagamit ng auditing? Investors, company boards, government, and law enforcement. Forensic accounting. Ano ang forensic accounting? Mixes accounting with investigations. Para itong detective para sa mga usapin ng pera. Ano ang ginagawa ng forensic accounting? Investigate fraud and scam. Iniimbestigahan ang pandaraya at scams. Helps in the court cases. Tumutulong sa mga kaso sa korte. Tracks stolen or hidden money. Supports lawyers with financial evidence. Sino ang gumagamit ng forensic accounting? Police, lawyers, insurance companies, business in legal trouble. Government accounting. Ano ang government accounting? It manages money for government offices at sinusubaybayan kung paano ginagamit ang pondo ng publiko. Ano ang ginagawa ng government accounting? It prepares government budgets. It tracks how tax money is spent. Sinusubaybayan kung paano ginastos ang pera ng buwis. It ensures transparency and public accountability. Sino ang gumagamit ng government accounting? Government agencies, lawmakers, citizens, and auditors. Fiduciary accounting. Ano ang fiduciary accounting? It takes care of money or property held for someone else. Nag-aalaga ng pera o ari-arian na hawak para sa ibang tao, tulad ng isang testamento. Ano ang ginagawa ng fiduciary accounting? It manages money for states, trusts, or guardianships. Reports to courts or legal representatives. Nagre-report sa mga korte o legal na kinatawan. Sino naman ang gumagamit ng fiduciary accounting? Beneficiaries katulad ng family members, judges, lawyers, trustees. Lesson 6. Users of accounting information. Ang impormasyon sa accounting ay napakahalaga para sa iba't ibang stakeholder na kinakailangan gumawa ng matalinong desisyon. These users can be broadly categorized into internal and external users. Internal users. Ito ang mga individual sa loob ng organisasyon na direktang namamahala o nagpapatakbo ng negosyo. Kailangan nila ng detalyado at napapanahong impormasyon sa accounting upang makagawa ng mga desisyon sa pagpapatakbo, paggawa ng taktika at mga estratehiya na gagamitin sa pagpapatakbo ng negosyo. Managerial accounting primarily serve this group. Number 1. Owners or stakeholders. Ano ang gusto nilang malaman? Is the business making a profit? Kumikita ba ang negosyo? Should I invest more money? Dapat ba akong mamuhunan pa ng pera? Bakit nila kailangan ng impormasyon sa accounting? To check how well their business is doing and decide what to do next. Upang suriin kung gaano kahusay ang takbo ng kanilang negosyo at magpasya kung ano ang susunod na gagawin. Itutuloy pa ba ang negosyo o ihihinto na? Number 2, managers, CEO, CFO, or department heads. Ano ang gusto nilang malaman? Are we making money or losing it? Kumikita ba tayo o nalulugi? What products are doing well? Ano ang mga produkto ang mahusay ang benta? Are we staying within our budget? Nananatili ba tayo sa nakatakdang budget? Bakit nila kailangan ng impormasyon sa accounting? To plan the business, control spending, and make decisions. Upang planuhin ang negosyo, kontrolin ang paggastos at gumawa ng magagandang desisyon. Number 3, employees and labor unions. Ano ang gusto nilang malaman? Is the company stable? Stable ba ang kumpanya?
Can it give benefits? Makapagbibigay ba ito ng aumento o benepisyo? Bakit nila kailangan ng impormasyon sa accounting? To know if their jobs are safe and if better pay is possible. Upang malaman kung ligtas ang kanilang mga trabaho at kung posibleng magkaroon ng mas mataas na sahod. External users. Ito ang mga individual or entities sa labas ng organisasyon na may pinansyal na interes ngunit hindi kasama sa pang-araw-araw na operasyon nito. Pangunahing nagsisilbi sa grupong ito ay ang financial accounting. Number 1. Investors. Current or potential investors. Ano ang gusto nilang malaman? Should I buy or sell shares? Dapat pa akong bumili o magbenta ng shares? Is this a good company to invest in? Magandang kumpanya ba ito para mamuhunan? Bakit nila kailangan ng impormasyon sa accounting? To decide if it's worth investing their money. Upang magpasya kung sulit ipamuhunan ang pera sa kumpanya. Number 2, creditors and lenders. Examples are banks and suppliers. Ano ang gusto nilang malaman? Can this company pay me back on time? Mababayaran ba ako ng kumpanyang ito sa tamang oras? Is it financially stable? Stable ba ang pinansyal na kalagayan nito? Bakit nila kailangan ng impormasyon sa accounting? To know if it is safe to lend money or sell on credits upang malaman kung ligtas magpautang o magbenta ng pautang. 3. Government and regulators. Examples are the BIR and SEC. Ano ang gusto nilang malaman? Is the company paying the correct taxes? Nagbabayad ba ang kumpanya ng tamang buwis? Is it following accounting rules? Sumusunod ba ito sa mga patakaran ng accounting? Bakit nila kailangan ng impormasyon sa accounting? To make sure the company obeys laws and pays taxes upang tayakin na sumusunod ang kumpanya sa mga batas at nagbabayad ng buwis. 4. Customers. Ano ang gusto nilang malaman? Will this company still be around in the future? Magtatagal pa ba ang kumpanyang ito sa hinaharap? Can it support warranties or services? Kaya ba nitong suportahan ang mga warranty at serbisyo? Bakit nila kailangan ng impormasyon sa accounting? To decide if they can rely on the company long term. Upang magpasya kung maasahan nila ang kumpanya sa pangmatagalan. Suppliers. Ano ang gusto nilang malaman? Can this company pay me for what they buy? Mababayaran ba ako ng kumpanyang ito sa binili nila? Bakit nila kailangan ng impormasyon sa accounting? To decide whether to trust the company with credit or big orders. Upang magpasya kung pagkakatiwalaan ang kumpanya sa kredito o malaking order. At panghuli, the general public or researchers. Anong gusto nilang malaman? Is this company helping the economy? Nakakatulong ba ang kumpanyang ito sa ekonomiya? What impacts does it have on the environment or society? Ano ang epekto nito sa kapaligiran o lipunan? Bakit nila kailangan ng impormasyon sa accounting? To understand the company's bigger role in society. Upang maunawaan ang mas malaking papel ng kumpanya sa lipunan. That's all for today. Thank you for listening.